verse 4 to 5. Galatians 4 and 5. Yan po ang sinasabi sa bagong Biblia. Subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagpupok bilang mga anak. Ngayon po ay sandaling manalangin. O Diyos, kayo po ay aming niluluwalhati sa panahon na ito ng aming pagsamba. At ikaw na siyang napakatayo ng Diyos ay muling malapit sa amin, lalo na sa pangangaral ng iyong salita. O tulungan niyo nga po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang bawat puso at isip na ngayon ay nakikinig sa inyong salita ay maging matabang lupa para sa pagtanggap ng mga katotohanan mula sa iyo. Pangako niyo rin po sa inyong salita na hindi po ipangangaral ang mga katotohanan mo, hindi ito isa sa katuparan ang lahat ng iyong mabuting layunin. O Diyos, tuparin niyo nga po ang inyong mga layunin sa hapon ito na pangangaral ng iyong katotohanan. Ikaw po siyang magliligtas ng mga kaluluwa at magpapatibay sa ating mga nanlulupaypay na pananampalataya. Iwalatin po ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng inyong abang lingkod. Salamat po ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. What makes Christianity distinct from other religions in this world? Ano po ang dahilan o ano po ang kaibahan ng Kristyanismo kumpara sa ibang mga relihiyon sa mundong ito? Sasagutin ko po ito sa ganitong paraan. Christianity is the only one that exclusively teaches that no matter how hard man tries, there's no way he can save himself from God's eternal punishment in hell. Christianismo lamang po ang umakin sa katotohanan ito na kahit anong gawing paraan ng tao para iligtas ang kanyang sarili, wala siyang magagawa. Siya'y mananatiling nasa ilalim ng poot ng Diyos at mananatiling huhusgahan ng Diyos ayon sa kanyang katuwiran. Ang ibang mga relihiyon, hindi ganito kanilang tinuturo. Kaya niyo po i-quote ko sa inyo ang sinabi ni Pastor John MacArthur. Sabi po niya, "This is the design of religion, and all religions are the same. They may have varying good works, but all of them teach that man saves himself in this life and the next life by his own good deeds." So lahat ng uri ng relihiyon sa mundong ito, ganyan ang kanilang tinuturo. Man can save himself by his own good works. Sapat na ang mabubuting gawa ng tao para iligtas ang kanyang sarili. But the Bible doesn't teach that. Ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay mayroon pong layunin. Itong church na ito, sa aking pong personal na pag-aaral, ay naitatag noong unang missionary trip o missionary journey ni Apostle Paul. Nakikita pa natin sa Acts 13 and 14. Pero nung na-establish na yung church at iniwanan ito ni Apostol Pablo sa pangangalaga ng ilang mga pinuno ng iglesia, na-infiltrate ito ng mga false teachers. At itong mga false teachers na ito were teaching, take note, a distorted version of the gospel which they heard from Paul. Pag binasa niyo po yung Galatians chapter 1, particularly verses 6 to 9, ito yung sinabi ng Apostol Pablo doon, hindi ibang ebanghelyo dahil sa iba ang laman, kundi yun ang mukha ng kanilang itinuturo. Ang mukha ng tinuro niyo yung Apostol Pablo, kaya lang binago nila ang ilang mga detalye. Ito pong mga Galatians na ito ay mga Gentiles, hindi sila Hudyo. So, nung matapos silang marinig ang ebanghelyo at sila ay nakakilala sa Panginoon, itong mga false teachers na ito na nag-infiltrate sa church, sinabi nila, salvation by faith is not sufficient. Kailangan, dagdag natin ang circumcision. Kita niyo po sa chapter 6, verse 12, 13, and 15. Tinuturo ng mga false teachers, kailangan dagdagan natin ng pagtutuli. So lahat ng mga lalaki mo, kailangan mag-circumcise para
maging ganap ang kanilang kaligtasan. Kung kayo mananampalataya lamang, hindi sapat yun. Ang sinasabi nila. So nakikita nyo, it's the same appearance of the gospel, salvation by faith, pero tinuturo nila, salvation by faith is not sufficient. Kailangan dagdagan. Now, a distorted gospel is no real gospel at all. Pag ang ebanghelyo ay hinaluan ng ibang katuruan, hindi na ito ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. Well, the devil will not deny the fact that Jesus is the Savior. Basahin niyo po yung Gospels. Every encounter ng Panginoong Jesucristo with the demons, encounter ng mga disciples sa mga demons, they were not denying the fact that Jesus is the Son of God. That Jesus has a mission to save the world. Hindi nila dinidina yun. I don't think Satan will deny that fact. Actually, kahit bumalik tayo sa Garden of Eden, nung nahulog na yung unang tao, si Adan at saka si Eva sa pagkakasala, yung po tinatawag natin proto-evangelion was never really a message to Adam and Eve. Kapag pinag-aralan niyo po yung Genesis 3, verse 15, yung pong message na yon, yung pong hula na yon, na darating ang binhi at dudurugin ang ulo ng serpente, yun po ay hindi sinabi kay Adan at kay Eva. Kanino sinabi? Sa serpente. Si Adam and Eve, nakikinig lang dun sa usapan ni Yahweh at saka ng serpente. So it was a message directed to the serpent. And I don't think that was really a good message from that perspective. From the perspective of the serpent, from the perspective of the devil, hindi good news yun. Dahil sinasabi ni Yahweh sa serpente na ito that there will be a time na mayroong ipanganganak, at ang ipanganganak na ito sa pamamagitan ng babae ang siyang pupuksa sa iyo, yun ay mensahe ng distraction para sa kanya. Diba? Hindi yun message of good news para sa serpent. Dahil sinasabi ni Yahweh, magwawakas ka balang araw. Pero I think the devil, even back in Genesis chapter 3, hindi siya basta-basta susuko sa kanyang laban. Hindi siya basta-basta nagpatalo. Gumagawa ng paraan ng kaaway para magpatuloy. At patuloy niyong pinapangalandakan ng kanyang pinakamabisang pagsisinungaling sa buong mundo. At ano po yun? Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi sapat. Alam ni Satanas kung ano kapangyarihan ng Ebanghelyo. At hindi inilalayo ni Satanas ang tao mula sa pakikinig ng Ebanghelyo. Ito yung pinakamabuti o pinakamabisa niyang counter-attack. Hindi niya hinahadlangan ng tao marinig ang Ebanghelyo. Alam niyo ano yung greatest counter-attack ni Satan? Hinahayaan niya na marinig ng mga tao ang isang distorted gospel. Isang baluktot na ebanghelyo, isang hinaluang ebanghelyo, a diluted version of the gospel. Share ko po sa inyo ngayon ang message na ito. The salvation of man is all because of the sovereign act of God through the power of the pure gospel of Jesus Christ. Ang kaligtasan ng isang tao ay sa pamamagitan ng soberanong pagkilos ng Diyos, sa pamamagitan ng makapangyarihang pangaral ng puro at walang halong ebanghelyo. Well, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 24:24, darating sa mga huling panahon ang maraming mga bulaang propeta, maraming magpapanggap na sila ang Kristo, at magpapakita ng mga himala at mga tanda, at gagawa sila ng paraan para kahit ang mga pinili ng Diyos ay mailayo, umalin lang. Magtatakumbay ba si Satanas para ang mga tunay na Kristiyano ay mawala sa piling ng Diyos? Hindi. Pero alam niyo, nagtatakumpay ang kaaway in grand scale sa panahon natin ngayon in making people believe that they are already Christians when in fact
they are not. Nagtatagumpay yung Diablo sa katotohanan mapaniwala ng maraming tao na sila'y Kristiyano na nga, pero ang totoo, hindi siya Kristiyano. Nagtatagumpay yung Diablo dyan. And I believe many people, even inside the church, believe that they are already Christians, when in fact they are not yet Christians. So ano nga ba yung mensahe ni Apostol Pablo na purong ebanghelyo? Ano yung ginamit ng Diyos na pangaral at mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na ginamit ng Diyos para maligtas sila? At ang bagay po yung gusto kong i-share sa inyo. Number 1, doon po sa unang bahagi ng verse 5. Ano pa sabi dito? Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. So the message of the Apostle Paul was the message that exposed the real condition of man as sinners. Ang mensahe ng purong ebanghelyo ay mensaheng nagpapaliwanag at nagpapatunay na ang tao ay makasalanan sa mata ng Diyos. Doon po sa verse 1 and verse 2 ng Galatians chapter 4, si Apostol Pablo po ay gumamit ng analogy o paghahalin tulad. Tingnan niyo po yung verse 1 and 2. Ganito ang ibig kong sabihin. Ang tagapagmana habang bata pa, hindi nakahigit sa mga alipin. Bagamat siya ay may-ari ng lahat. Subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwalakan sa panahong itinakda ng Ama. Sa kustumbre po ng mga Hudyo, ang mga batang lalaki ay tinuturing na adult pagdating nila sa age na 12 years old. So pag isang lalaki na bata ay umabot sa kanyang 12th birthday, pwede niya siyang i-consider na adult. Pero may proseso pa. Normally daw po, on the very first Sabbath, after the 12th birthday of a male child, ang tatay niya, dadalhin siya sa synagogue to become a bar mitzvah. Ano ibig sabihin ng bar mitzvah? A son of the law. Sa panahon daw po ng bata ay hindi pa 12 years old, siya ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang tatay. Pero pag siya naging bar mitzvah na, susundin niya na dapat ang lahat ng sinasabi sa kautusan sa kanyang sariling pamamaraan. Hindi na siya nasa ilalim ng pamumuno ng kanyang tatay. Bukod dito, during the age of childhood, bagamat ang isang bata ang siyang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama, siya ay hindi nag-enjoy ng lahat ng kanyang privilege. Hanggang sa dumating yung tamang panahon na pwede niya ng pamahalaan ng lahat ng mga ari-arian niya, siya ay nasa ilalim ng mga guardians and managers who are actually slaves. Sa madaling salita, itong bata na ito, bagamat siya ang may-ari ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama, siya ay sumusunod sa lahat ng sinasabi ng kanyang sariling alipin. So siya ay hindi higit sa isang alipin sa panahon na siya'y bata pa. So itong analogy na ito ni Apostol Pablo ay ginamit niya sapagkat gusto niya magbigay ng isang punto. Ano yung punto na yon? Sa verse 1. Ganito ang ibig sabihin, ang tagapagmana habang bata pa ay hindi nakahihigit sa isang alipin. So, importante malaman natin kung ibig sabihin niya po sa Pablo dyan. Anong magdidikta sa atin para malaman natin yung kahulugan? Sa mga estudyante ni Pastor George sa hermeneutics, ang tawag po doon sa paraan para malaman natin ang kahulugan. Ang unang kinukonsider ay yung tinatawag na context. So, what is the context of verse 1 and verse 2. Verse 3. Ano yung sabi sa verse 3? Gayon din tayo, na tayo mga bata pa, tayo inaalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Ano yung sabihin ko sa Pablo nun? Mga bata pa, tayo alipin ng mga panimulang aral ng sanlibutan. So wag kang lalayo doon sa tinatalakay niya po sa Pablo. Doon sa the same passage ngayon, sa verse 8 and verse 9, niliwanag pa niya po sa Pablo kung ano ibig niya sabihin. At sabi sa verse 8, subalit noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo naging mga alipin na mga hindi likas na Diyos. Subalit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o sa halip, ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik
sa mahihina at hamak na mga panimulang aral, sa mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin. So, ano yung sinasabi niya po sa Pablo? Ini-stress niya po sa Pablo yung mga kalagayan ng mga Kristiyanong ito bago sila nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya ginamit niya ito sa ESV, formerly. Ano po dito sinabi? Subalit noong una, noong dati, ano yung kalagayan ng mga taong ito, ng mga Kristiyanong ito, noong dati sila'y wala pa sa Panginoon? Yun yung pinibigyan din niya po sa Pablo. Ano yung katotohanan yun? The unregenerate is by nature a slave of Satan. Ang isang hindi Kristiyano ay alipin ni Satanas. Paano ito totoo sa lahat ng hindi Kristiyano? Pasagutin ko po sa ganito. Every man by nature is an idolater. Lahat ng tao sa kanyang kalikasan sumasamba, pero hindi sa totoong Diyos. Sumasamba sa mga hindi totoong Diyos. Alala ko kailan lang nanood kami ni Gerwell ng isang palabas sa History Channel, tawagin Alien something. Kung sa kanilang documentary, lahat ng mga unexplainable phenomena sa world na ito, ini-explain nila sa pamamagitan ng extraterrestrial beings, mga malalaking batong bilog, yung mga humanoid structures sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabi nila hindi kaya pati yung mga bato na pinagpatong-patong na ilang tonelada ang bigat. Sabi nila hindi kaya gawin ito ng mga primitive men. So isa lang ang explanation, aliens. How ridiculous na. Aliens. Pero ako naniniwala that those people, sabihin natin kahit ilang libong taon na nakakalipas, ginawa lahat nila yon dahil meron silang innate capability and they believe that there is someone out there more powerful than they are at sinasamba nila yon. Maaaring ginagawa nila yung mga bagay na yon to commemorate or to show how they love their gods. So it's still religion. Pinapatunayan lamang na ang tao ay sumasamba. Pero ang isang taong hindi Kristiyano, sumasamba sa hindi totoong Diyos. Pinaliwanag po niya po sa Pablo sa Romans 1, 21-23. Diba? Ang sabi niya po sa Pablo, bagamat pinakita ng Diyos ang kanyang, pinakilala ng Diyos kung sino siya sa mga tao, sa pamamagitan ng ng lahat ng kanyang nilikha. Pero anong ginawa ng tao? Sa verse 19 at verse 20, ipinagpalit ng mga tao ang katotohanan sa kasinungalingan. Ang katotohanan, ang mga taong walang kaugnayan sa Diyos ay nagagalit sa Diyos. Ayaw nila ang totoong Diyos. Kaaway nila ang Diyos. Diba sabi sa Romans 8 verse 7, ang taong walang kaugnayan kay Kristo ay hindi magpapasakop sa Diyos. Hindi susunod sa Diyos. Rebelde sa Diyos. Ano ang asahan mo sa isang taong patay sa kanyang kasalanan? Ephesians 2:1. Diba? Magre-rebelde siya sa totoong Diyos. At yun lamang ang pinututunayan ng lahat ng relihiyon sa mundong ito. Hindi aliens. Pinatutunayan lamang ng lahat ng yan na ang tao ay sumasamba pero hindi sa totoong Diyos sapagkat sila'y binulag ng kaaway ng Diyos. Ito, si Satanas. Ang verse 5, dinagdag pa niya sa Pablo yung sinasabi niya dito na tayo, mga tao, ay nasa ilalim ng kautusan. Pag binasa niyo po yung Romans 6:14, pinaliwanag ni Apostol Pablo kung ano ibig sabihin ng nasa ilalim ng kautusan. Alipin ng kasalanan. Ang totoong ebanghelyo ay nagtuturo ng katotohanan ito sa lahat ng tao. Ang isang pangangaral ng ebanghelyo hindi nagtuturo na ang tao ay kaaway ng Diyos at ang tao sa kanyang likas na kasalanan ay rebelde sa Diyos at alipin ng kaaway ay hindi totoong ebanghelyo. The gospel that the Apostle Paul preached to the Galatians didn't start with the good news. Hindi siya nagsimula sa mabuting balita. Ang totoo, nagsimula siya sa masamang balita.
Hanggat hindi nare-realize ng isang tao na siya isang makasalanan at siya ay isang desperado sa harapan ng Diyos, at hindi niya nakikita kailangan niya ang Diyos, hindi siya maliligtas. Hindi niya makikita at hindi niya ma-appreciate ang ganda ng mabuting balita. Kailangan magsimula siya sa masamang balita na ang Diyos ay galit sa tao at sa kanyang kasalanan, na kailangan niya ng isang tagapagligtas. So ikaw, kaibigan, tinitingnan mo ba ang iyong sarili na malaya at sumasamba sa tunay na Diyos? Kung ikaw'y wala pang kaugnayan kay Kristo, hindi ka sumasamba sa totoong Diyos, ikaw'y sumasamba kay Satanas. At hanggat hindi mo na-realize na ikaw ay isang alipin, hindi ka maghahanap ng kalayaan. Pangalawang bagay, verse 4a. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ang ebanghelyo may pinangaral ni Apostol Pablo, ang purong ebanghelyo ay ang mensahe ng tuturo na ang kaligtasan ay sinimulan ng Diyos lamang. At kung maaari kong dagdagan, tinapos ng Diyos lamang. Maraming scholar ang nag-interpret nitong passage na ito at ng phrase na ito, the fullness of time, in many ways. Sabi ng iba, yung popular suggestion ay ganito, the perfect timing of God in the incarnation of the Son. Ibig sabihin, nung sinabi niya sa Pablo, the fullness of time has come, ito na yung takdang panahon para si Kristo magkatawang tao. Marami silang mga argument. Sabi nila, nandyan ang Greek language, laganap siya. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ng Greek language para ipangalan ng Ebanghelyo ng mabilis sa iba't ibang panig ng mundo na noon ay mas kilala sa tawag na Roman Empire. Pangalawa, the presence of Jewish synagogues. Natatandaan niyo si Lydia sa Acts 16, si Lydia ay mahilig sumama sa mga synagogue. Ito yung maliliit na grupo ng mga 10 kalalakihan. So nag-organize sila ng synagogue. So kahit saang lugar yan, basta may 10 kalalakihan, pwede mag-organize ng synagogue. So that's one of their ways to reach out both Jews and Gentiles. Pangatlo, Roman roads. Alam niyo, isa sa mga contribution ng Roman Empire during that time, bigyan sila ng mga highways. So yung highways na yun, mabilis ang transportation, mabilis ang communication. Pangapat, sabi nila, yung tinatawag na Roman peace o yung Pax Romana. Yung mga bumabiyahe sa Roman roads, kailangan nila ng security. So yung Pax Romana was a state of everything in the Roman government that makes it safe for anyone to travel. So kahit saan ka pumunta, ligtas ka. Hindi ka matatakot na hindi tatambangan o kaya ikaw ay uundapin. Kaya malakas ang tao, malakas ang loob ng mga tao na bumiyahe dahil merong Roman peace. Pero para sa akin may problema yung interpretation nito. The fact that only God knows fully why He sent His Son on the earth during that time. Because only God who knew. So paano mo masasabi niya ng mga dahilan kung bakit sinabing that's the fullness of time? Mas naniniwala ako na ang meaning ng fullness of time, bagamat importante, second place lang yan, sa katotohanan that the redemption of man is purely an act of the sovereign God. God alone has the power to save man from his real condition of slavery to sin. Sabi dito, tayo po ay tinubos ng Diyos. Yung salitang pagtubos na kadalasan ang interpretasyon natin, kailangan bayaran ng isang alipin, yung presyo para sa isang alipin, para yung alipin ay mapalaya. Yung normally, yung language na yun, yung marketing. Marketing sense yun ng salitang pagtubos o redemption. Pero hindi lang yun ang meaning ng word redemption. Meron din siyang legal sense. Ano yung legal sense ng redemption? Kailangan, ang sino mang napatunayan may sala, magbayad sa batas. Kadalasan, sa panahon na yun, para masabi ng isang may sala ay nagbayad sa batas, kailangan yung may sala, mamatay. Ngayon ang tanong, paano papasok yung redemption sa ganong konsepto ng salita? So kailangan mayroong magbayad na iba in behalf of the criminal.
Ganun yung ginawa ni Jesus Christ. Sino yung criminals? We are the criminals. But He substituted Himself to pay for our sins on the cross. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa cross, tayo naman naging malaya. Hindi natin nakikita yan, ang hirap na pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo just to purchase for us redemption. Ang Ebanghelyo itinuro niya sa Pablo sa mga taga-Galacia ay pagpapatunay na ang tao ay walang kakayahan para palayain ang kanyang sarili kung siya ay aasa sa kanyang sariling lakas. Walang pag-asa ang tao na palayain ang kanyang sarili, kailangan niya ng tulong ng iba para mapalaya siya. Diyos ang siyang gumawa ng paraan para ang tao ay makalaya. Diyos ang gumawa ng paraan para ang tao ay matubos. Paano? Nung alam ng Diyos na tama na ang panahon, pinadala niya yung kanyang anak na si Jesus. Para ano? Para tapusin ang pagtubos sa kanyang mga pinili. To finish the work of redemption. Sabi ng iba, bakit ganyan ang iyong ebanghelyo? Puno ng doktrina. Ayaw mo ng doktrina. Kaya ang ginagawa ng marami, they reduce the gospel into a mere appeal for decision. They explain away the doctrine of salvation by simplifying conversion. Pinapadali ang kaligtasan. Paano? Anong formula nila? Invite Jesus into your heart and then you will be saved. Mga kapatid, hindi yan ang ebanghelyong itinuro ni Pablo. Yan ay pinadaling kaligtasan. The gospel emphasizes doctrines. Ano yung mga doktrinang itinuturo sa ebanghelyo? Una, pinapaliwanag dito ng anak ng Diyos ay si Jesucristo. At mula pa nga noon, bago palikhayin ng lahat ng bagay sa mundong ito, nandun na siya. Existing na siya. He was already the Son of God. Jesus Christ, the Son of God, is God. Second, it explains the doctrine of incarnation. Sinabi niya po sa Pablo dito, ipinanganak ng isang babae. Hindi po itinuturo sa atin dyan ang virgin birth doctrine. Itinuturo po sa atin dyan ang katotohanan that the eternal Son of God became man. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Si Kristo ay nagkatawang tao. Hindi ba doktrina yan? In order to save man, the Lord Jesus Christ had to be in one person, both divine and human. Divine, pagkat kung hindi Diyos si Kristo, walang silbi ang kanyang pag-aantog ng kanyang sarili. Wala itong halaga. Kung hindi naman tao, ang Panginoong Jesucristo, paano niya mababayaran ang kasalanan ng tao? Dahil ang tao ay nagkasala sa Diyos, kailangan tao rin naman ang magbayad. Kaya si Kristo nagkatawang tao. It's time to reason na dapat ang ating tagapagtubos ay walang kasalanan ng tao. Dahil kung meron siyang kasalanan, ang kanyang pag-ahandog, hindi pa sapat para sa kanyang sarili. Pero purihin ng Diyos sapagkat si Kristo ay nagkatawang tao at siya'y walang kasalanan. Kaya yung kanyang pag-ahandog sa krus ng Kalbaryo, sapat para sa lahat. Sapat para sa lahat ng kasalanan mo. At lahat ng kasalanan ko. Ano man yung kasalanan mo, ano man yung pinanggalingan mo, ano man yung nakaraan mo. Kung tinitingnan mo yung kasalanan mo ngayon na hindi sapat para patawarin ng Diyos, baguhin mo rin, iniisip mo ngayon. Ang lahat ng kasalanan ng isang taong lalapit kay Kristo kaya niyong patawarin. Ang ebanghelyo na ipinangalan ni Apostol Pablo, hindi niya binawasan ng doktrina, binigyan niya ng diin ang mga doktrinang ito. Papatunay lamang na ang kaligtasan ay wala sa kapangyarihan ng tao,
Wala ang tao sa posisyon para iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang magagawa para iligtas ang kanyang sarili mula sa pagkaalipin kay Satanas. Diyos lamang ang may kapangyarihan para iligtas ang tao at ginawa ng Diyos ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang kaisa-isang anak sa mundo. Alala niyo si Abraham, Genesis 22, verse 10 to 12. Nang papatayin niya na si Isaac dahil yun ang hinihingi ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Pinigilan niya si Abraham. Pero pagdating niyo sa Romans 8, same picture. Nung inalay ni Kristo ang kanyang buhay, pinigilan ba siya ng Ama? Hindi. Hinayaan ng Ama na mamatay ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Romans chapter 8, verse 32. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang kaisa-isang anak. Ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa tao. Ang Ebanghelyo lahat ay tungkol sa Diyos. Ito'y mensahe ng paraan ng Diyos para ang tao ay maipagkasundo sa kanyang sarili. Hindi kailanman magagawang ipagkasundo ng isang makasalanan ng kanyang sarili sa Diyos. Dahil wala siyang paraan para gawin ito. Pero ang Diyos, gumawa siya ng paraan para ipagkasundo ikaw na makasalanan sa kanyang sarili. Paano? Namatay si Kristo sa krus. Ang pag-asa mo o makasalanan para maipagkasundo ka muli sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng iyong pamamaraan, kundi sa pamamaraang binigay mismo ng Diyos. Magsisi ka ng iyong kasalanan at lumapit ka kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya naman. Pangatlo, ang tuling bagay. Doon sa verse 5. Pangalawang bahagi. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukop bilang mga anak. So, ano yung pangatlong bagay? Ang Ebanghelyo, puro o dalisay, ay mensaheng nagdedeklara na ang pagkukop, ang pag-ampon ng Diyos sa atin ay isang regalo lamang. Kung si Apostol Pablo nagsasalita dito, na-influensyahan siya ng Roman concept of adoption. Di ba sa atin, pag nag-aampon tayo, inaampon lang natin yung anak na kapantay lang natin sa lipunan. Parehas din natin. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, ang pag-aampon ay isang gawa ng purong awa, habag, kabutihan, biyaya, pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang inaampon ay isang alipin. So adoption was a decision made not on the basis of worth of the one adopted. Hindi inaampon ng isang tao noon dahil siya'y karapat-dapat ampunin. Inaampon ng tao noon dahil siya'y ginaawahan, dahil siya'y ginahabagan. At yung tao umumpon sa kanya, mabait, mabuti, puno ng biyaya. Ganun din ang katotohanan tungkol sa pag-ampon ng Diyos sa tao. Nung nagdesisyon ng Diyos na ampunin ka, ampunin tayo, hindi yung dahil sa tayo karapat-dapat. Tayo ay mga alipin ng Diablo. Rebelde sa Diyos. Kaaway ng Diyos. We deserve nothing but God's wrath and punishment. But God is a God of mercy. Ang Diyos ay Diyos ng awa at habag. Masabi niya po sa Pablo sa Romans 9:15, kinakote yung Exodus 33:19, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Tayo po ay inampun ng Diyos, hindi dahil sa tayo karapat-dapat, tayo po ay iniligtas at inampun ng Diyos dahil naawa siya sa atin. Dahil nahabag siya sa atin. Kung hindi nangyari yun, hindi tayo maliligtas. Walang sino mang taong deserving na maligtas. Pero nagdesisyon ng Diyos na magligtas ng tao. At pinapatunayan lamang yun na ang Diyos ang pinagmulan ng kaligtasan.
Ngayon ang tanong, ang Diyos po ba ay unjust? Bakit gagawin ng isang banal at tapat na Diyos na magligtas ng makasalanan? Hindi. Alam niyo kung ano ang just para sa Diyos? Ang just para sa Diyos, hayaan lahat ng taong mamatay sa impyerno. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Di ba? Siya'y banal. Siya'y matuwid. So kung ano yung banal at matuwid na dapat niyang gawin, hayaan ng mga makasalanan magdusa. Pero God is actually displaying His mercy when He saves those whom He loved, whom He chose. Tandaan po natin, tayo po ay naligtas, hindi dahil sa tayo karapat-dapat, tayo po ay naligtas dahil naawa ko sa atin. Lahat ay nagsimula sa Diyos, lahat ay magtatapos din sa Diyos. So, we declare that salvation is not by good works, Ephesians 2, verse 9. Hindi kaya gawin ng tamang pagligtas sa kanyang sarili. So, sabihin ng iba, paano kung ganito? Napakadali naman pala ng paraan ng kaligtasan mo. Mananampalataya ka lang, tapos na. Ang dali naman pala ang kaligtasan sa inyo. Ang tanong ko, madali nga ba? Madali nga ba ang paraan ng pagliligtas? Alam niyo ba kung anong hinihingi ng hustisya ng Diyos? Imagine niyo na lamang po ang Panginoong Jesucristo, siya'y nagdusa at naghirap doon sa ilang, doon siya'y tinukso ng Diablo mismo, Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Paano naman ang Panginoong Jesucristo ay nasa krus ng Kalbaryo? Hindi ba siya naghirap at nagdusa? Sabi ng iba, nasa ng Panginoong Jesucristo noong 3 araw na siya'y patay. Sabi ng iba, nagpunta daw sa impyerno. Totoo bang dinanas ng Panginoong Jesucristo ang impyerno? Totoo. Pero ang impyernong dinanas ng Panginoong Jesucristo ay nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Naghirap ang Panginoong Jesucristo habang siya'y nandun at nakabayubay at mamamatay. Sinasatisfy niya ang hinihingi ng batas ng Diyos. Hindi ang tao ang nagbayad ng kanyang kasalanan, ang Diyos ang nagbayad ng kanyang kasalanan. Nagkatawang tao ang Diyos. Para ang kasalanan ng isang tao katulad mo, katulad ko, ay mabayaran sa krus ng Kalbaryo. Ang daming pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo. First, siya na Diyos, nagkatawang tao. John chapter 1, verse 14. Pangalawa, si Jesucristo, bagamat siya'y Diyos, nagpasakop ng buong buo sa kalooban ng kanyang Ama. Pantay lang sila. Jesus Christ, the second person of the Trinity, pantay siya ng Ama, pantay siya ng Banal na Espiritu. Pero nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, He was not doing anything according to His own will. Ang lahat ng ginagawa ni Kristo ayon sa kalooban ng Ama. Pangatlo, iniwasan ni Jesucristo ang lahat ng kasalanan. Sabihin nyo nga sa akin kung madali yun. Dapat ito kasi natin maging malinaw sa atin that when Jesus Christ was on earth, He was fully human. Tao siya. Dapat maintindihan natin yung Christology na yun. Si Jesus ay nasa lupa, noong panahon ng kanyang humiliation, He was completely human. He was not using His divine power by His own will. Everything is by the will of the Father. Fourth, He died on the cross as the substitute bearing the full punishment of God for sin. Sabihin nyo nga sa akin kung madali ang hiningi ng batas ng Diyos, kung madali ang hiningi ng hustisya ng Diyos. Nasasabi natin madali, pero kasi hindi tayo yung nagdusa. May nagdusa para sa atin. Si Kristo. The gospel that the Apostle Paul preached to the Galatians emphasized that salvation is by grace alone, through faith alone. Hindi lahat ng tao pwedeng mag-angkin na siya'y anak ng Diyos. Pero naman sabi sa Biblia, pinapangako ng Diyos na sino mang mananampalataya ay bibigyan niya ng karapatang maging anak niya. Sapagkat ang lahat ng mahirap na bahagi ng
pagliligtas ay ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating gagawin bilang pagresponde sa panawagan ng Ebanghelyo, manampalataya. Pero lahat ba ay mananampalataya? Hindi. Pero lahat ng binigay ng Ama sa Anak ay tiyak na mananampalataya. John chapter 6, 37 to 40. Lahat ng binigay ng Ama sa Anak, mananampalataya. Ano example si Lydia? Acts chapter 16, verse 14. Nung ipinangaral ng Ebanghelyo si Lydia, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso at isipan at siya'y naniwala sa pinapangaral ni Pablo. Bagang isang tao ay binigay ng Ama sa Anak, darating ang panahon na sa pangaral ng Ebanghelyo, siya ay tutugon sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan, kundi maging ang kanyang pananampalataya ay biyaya din ng Diyos. Panawagan ko po sa ating lahat, iwanan nyo na ang inyong tiwala sa inyong sarili, hindi nyo kaya iligtas ang inyong sarili. Kailangan natin ang pagliligtas ng Diyos. Pero ang lahat ng paghihirap para sa kaligtasan ito'y ginawa niya na. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigyan ang lupa, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang panawagan ay bukas pa rin sa lahat ng tao. Hinihintay ng Diyos ay ang iyong pagtugon sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang purong Ebanghelyo. At sa pamamagitan naman ng purong Ebanghelyo ito, magliligtas ang Diyos. At purihin ng Diyos sapagkat sa iglesyang ito, pinangangaral ang puro at dalisay na Ebanghelyo. Purihin ang Diyos. Pagpalayan po tayo na.